Eto na yung pinaka-main topic natin, De Lima ho, mga kababayan. Dating Senador De Lima, mga bossing. Eto na nga, umpisa na ito. Siyempre mga kababayan, tao lang din ho yan. Gusto din yan ng hustisya kung sakali na totoo yung pagiging political prisoner niya, mga boss. Eto na. Pahabol ni Penguin, asa na yung sabi ni Kibuloy na kaya niyang stop ang Lunes. Sabihin lang daw niya, Monday. Stop! Ako, mukhang nanalo si Vice Ganda at si si, panalo si Mike Abe, mga kababayan. Anyway, eto na nga po mga kababayan. Alam naman natin, tao lang si Senator De Lima, mga bossing. At iginigiit nga po nila na naging political prisoner sila. Yung mga pambibintang sa kanya, mga pambabalahura sa kanya, nung dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ako naisip ko talagang dadating at dadating sa punto na magbabawi ito, no? At kukuha ng hustisya at hahanap ng hustisya para doon sa kanyang nangyari. Biruin nyo, kung sakali na hindi totoo talaga yung mga pinagbibintang sa kanya, ang daming oras at panahon na nasayang, no? Tayo ho dito sa mundong ibabaw, mga kababayan, kada minuto napaka-importante po. Kaya kayo, kunyari, meron kayong goal. May goal kayo. Sasabihin nyo, in 10 years, dapat ganito na ako kayaman. Tatrabahuhin ko to, no, in 10 years. Wag kayong magmamadali ho, mga bossing, chief, amo, sir. Sana 10 years na, ganun tayo eh. Di ba? Sana 5 years na, sana 10 years na agad. Di mo na malayan kapag ganun pala yung hinihiling mo, yung 10 years, ang bilis pala nun. Tapos konti na lang, matetegi ka na. Enjoy lang natin yung proseso, mga kababayan, no? Dadating at dadating sa punto na maaabot mo yung goal mo nung tamang panahon nang na-enjoy nyo yung proseso po, mga bossing. Huwag nating madalian na sana 10 years na, kuha ko na agad yung goal ko. Anyway, how they can be considered a true, genuine opposition. Ito na nga ba yung sinasabi natin, mga bossing eh? No? Ito na nga ba yung sinasabi natin eh? Sa ngayon po, may dalawang oposisyon, mga kababayan. Para po sa akin, yung genuine opposition, eto nga, sila yon. Para may check. Kasi hindi naman po masama ang may opposition, mga kababayan. Yan po yung magche-check and balance sa ating gobyerno. Hindi naman po porket na 100% natiwala tayo sa ating Pangulo, sa kung sino-sino pa, okay na yan, walang oposisyon kasi hindi naman gagawa eh. Kumbaga, alam natin na may magche-check nung mga trabaho ng ating Pangulo kahit papaano. Para maging para maging balance lang po, mga kababayan. Kaso yung kabilang partido, PDP, o yung kabilang kulay, mga bossing, yung kulay green, ang pagiging opposition nila ay paninira, mga kababayan. Dito po, kila Senator De Lima, Trillanes, Riza Ontiveros, Coco Pimentel, yung pagiging opposition ho nila, mga kababayan, may mga basihan, ipaliwanag mo lang, sabihin mo lang, kasi meron kaming nakitang ganito eh. Pag nakita namin na okay ang pamamalakad mo, tikom kami, nakasuporta pa kami. Doon sa kabila, hindi eh. Gagawa ng ikasisira ng gobyerno at pagbibintangan ang gobyerno para mapababa. Ano po? Yun ang nakikita natin. So sabi dito, pag sinasabing oposisyon ka, ikaw yung tunay na alternative to the status quo. Dapat meron kang pinapakitang track record na maganda. Dapat meron ka talagang pinakita sa sambayanan na meron kang sariling vision o meron kang tunay na vision at agenda sa bayan. Yung track record ng dating Pangulong Duterte, lumalabas ngayon no? Nakikita natin kung ano ba yung mga naging trabaho nung panahon nila. Status quo nung West Philippine Sea, secret agreement, gentleman's agreement, EJK. Tapos ayan, pinatawag pa sa Kongreso yung mga kapulisan, no, na sabi, backup nyo ako. Kaso wala nang backup ngayon. Naiipit na yung mga kapulisan na
ng hawak ng pagkakasabing back up nyo ako mga kapulisan. Kapag ka lumaban, tege. Lumakas ang loob ng ano. Kapag ka nategi natin yan, may backup naman tayo eh. Okay lang yan. So ngayon, kino-question na sila. Nakikita na yung mga irregularidad nung panahon na sila ay nandun pa, no? Na sila yung gumagawa, hindi na nila kayang ipagtanggol yung sarili nila. At wala na yung backup, mga bossing. Dapat meron ka talagang pinakita sa sambayanan na meron kang sariling vision o meron kang tunay na vision at agenda para sa bayan. Kung o yung magaganda, anong track record ang ipapakita o pinakita sa atin ng Duterte-led administration? Nasaan yung good governance nila? Wala silang record of good governance. Kaya lang naman nagiging opposition sila ngayon dahil nga sa nakita nila na inetsepwera na sila ng Marcos camp. Sila din ho naman ang may kasalanan kung bakit inetsepwera na sila, mga kababayan. Dahil ho sa mga paninira ho nila. So it's all about self-preservation na naman, hindi base sa prinsipyo. Attorney Leila de Lima, mga kababayan. Ensaymada ka pala. Tao ako eh. Paano naging ensaymada? Masakit ba sa tenga yung mga nakikita ninyong ganito? Masakit sa tenga, okay lang yan. Diyan lang kayo. Mag-enjoy lang kayo. Damdamin nyo yung mga sakit na naririnig ninyo.